Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mga jeepney operator at driver na nakiisa sa tigil pasada sa sampahan ng reklamo ng LTFRB. DOTC Secretary Mar Rojas at Bayan Muna Representative Teddy Casino magkasagutan sa gitna ng welga. Pero perwisyo ito dahil lahat ng yung pagtaas ng perwisyo. Sobrang kita ng mga oil company, ipinanukalang patawan ng buwis. Ilang misis sa Dado, Maguindanao, nagbantang hindi makikipagtalik sa kanilang mga mister kung hindi nila ititigil ang karahasan sa kanilang lugar. Sa Barangay Saksi, pupulsahan ang kontrobersyal na pagkapanalo ni Floyd Mayweather Jr. laban kay Victor Ortiz. Sa Showbiz Saksi, Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsup dinumog sa kanyang motorcade. Sa bisperas ng kanilang concert sa Pilipinas, mga American Idol Season 10 finalists enjoy sa kanilang mga TV guesting. Phil-am na si Fia Mejia kumanta pa ng OPM. At mga nagwagi sa star-studded Emmy Awards, kilalanin. Saksi! Inihanda na ng LTFRB ang reklamo laban sa mga jeepney operator at tsuper na nakiisa sa tigil pasada kanina. At sa gitna ng welga, nagkainitan pa sina DOTC Secretary Mar Rojas at Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino. Saksi si Julio Segovia. Bigo man umanong parilesahin ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Sasampahan pa rin daw ng kaso ng LTFRB ang mga lumahok sa welga kanina. Sa ilang lugar kasi, marami pa rin ang na-stranded at nakipag-agawan sa natsetsempuhang jeep. Pati sa libreng sakay ng gobyerno, unahan din sa pwesto ang mga naipit na pasahero. Ang ilan tuloy, sumabit na lang. Late na, sobra. Tinext ko na nga yung mga friends ko eh. Sabi ko hindi na ako makapasok ng first subject. Kasi nahirapan pa kayo sa mga... Wala nga sakayan. Wala pong sakayan eh. Oh. Ilang oras na po kayo naghihintay? Kanina pa po eh. Alas 7 pa. Inihahanda na raw ang listahan ng mga kakasuhan, lalo pat mismong palasyo ang nagbiling papanagutin sila. The feeling is mutual. Dismayado rin naman kami sa ano nila eh. Nag-i-strike sila, nag-usap na kay Pangulo Aquino, maayos ang pag-uusap. We will not, it's again, Piston chose to be part of the problem and not part of the solution. Sa Maynila, hindi lang mismong tigil pasada ang ininda ng mga biyahero, kundi maging ang mga nakikilos protesta. Ang ilan nga, nag-planking pa o dumapa sa kalsada. Sa monumento sa Caloocan, sa pilitan namang inalis ng mga nagtigil pasadang tsuper ang signboard ng mga pumasadang jeep. Hindi sila na marunong makisama eh. Naghihirap kami dito. Kami ang hindi naman para sa isang tao lang yung pinaglalaban namin. Para sa kanila rin. Tapos hindi sila nakikisama. At nang magkagulo sa protesta rito, isang lalaki ang nasugatan sa ulo matapos umanong mapukpok ng bato ng isang nakiisa sa rally. Sa Aurora Boulevard naman sa Cubao, halos kainin ng mga nagraling tsuper ang isang lane. Dito rin nagkainitan sina DOTC Secretary Mar Rojas at Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino. Pero perwisyo ito dahil lahat ng yung pagtaas ng perwisyo. Habang binibigyan ng karapatan ng bawat isa na ihayag ang kanilang saloobin, ay may karapatan din naman yung mga nagnanais na magtrabaho, na nagnanais makarating sa paroroonan. Ramdam din ang tigil pasada sa ibang bahagi ng bansa. Sa General Santos City, mga tricycle driver ang karamihan sa mga nagrally. May nambutas pa ng gulong gamit ang ice pick at nangharang ng ibang mga tsuper. Sa Cagayan de Oro City naman, may mga naiulat na nagpakalat umano ng spike sa kalsada sa gitna ng tigil pasada ayon sa LTFRB.
May kasabay din protesta ang tigil pasada sa Davao City, kaya nagsuspende ng klase ang ilang paaralan. Ayon sa Piston, 70% raw nilang naparalisa ang transportasyon sa mga probinsya at 70% naman sa Metro Manila. Pero batay sa ulat na nakuha ng LTFRB, 10 hanggang 20% lang daw ang epekto nito sa buong bansa at pinaka-apektado raw ang Laguna at Cavite. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Sinusulong naman ngayon sa Senado ang panukalang limitahan ang kita ng mga kumpanya ng langis at pagbayarin ng dagdag na buwis kapag sumobra ang kita. Saksi si Bernadette Reyes. Siyempong sa mismong araw ng tigil pasada ng Piston, inanunsyo ang price rollback sa unleaded gasoline ng ilang kumpanya ng langis simula alas 12:01 ng madaling araw mamaya. Pero may kasabay naman itong price increase sa regular gasoline para sa ilang kumpanya. Ayon sa Department of Energy, wala raw kinalaman ng price adjustment sa tigil pasada ngayong araw. Last week was less expensive yung oil kaysa previous week. But on the other hand, may depreciation tayo sa peso. And it's almost a peso. So may impact siya dun sa extent nung ma-implement na rollback. Pero sabi ni Senator Antonio Trillanes IV, wala raw talagang ngipin ng gobyerno para matukoy kung labis o kulang ang pinatutupad na dagdag o bawas sa presyo ng oil companies. Kaya naman tinutulak niya ang Senate Bill 2959 o Petroleum Windfall Profit Tax Act of 2011. Sa ilalim nito, lilimitahan ang kita ng mga oil company. Hanggang 12% na tinatawag na paid-up capital o perang ibinayad ng mga shareholders sa kumpanya. Pag sumobra ng 12% ang kita, bubuwisan sila. Kung magtataas man sila, makakasigurado yung mamamayan natin that most of them will be returned to the government in terms of taxes. So at least kahit papano will be assured that talagang legitimate itong mga increases na ito. Pinagkukomento ang DOE sa panukalang batas ni Senator Trillanes na lagyan ng hangganan ng kita ng mga oil companies at patawan ng windfall profit ang mga produktong petrolyo. Pero sa huli, hindi raw DOE ang magdedesisyon kung may isa sa batas ito. Ang DOE naman is an executive office and it is merely implementing the law. Pero may tanong agad sa panukala ni Trillanes ang Independent Philippine Petroleum Companies Association. Bakit oil lang? Ilahatin na niya. Diba? O bakit sinisingle out niya ang oil? O what about telcos? What about banks? What about power companies? Mas malalaking kita niya na kaysa sa oil companies. Ha? Si Senator Ralph Recto naman maghahain ng panukalang mag-aamyenda sa oil deregulation law. I'll file a bill this week on some amendments on the oil deregulation, allow for more competition in the industry para hindi big three lang and some few small players, but allow for more players to come into the market. Wala pang tugon sa mga panukalang ito ang iba pang oil company. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Samantala, pupulungin ng Labor Department ng PAL Management at mga opisyal ng PAL Employees Association of Palaya bukas. Ito yung upang maiwasan ng banta ng welga, bunso na ipatutupad na outsourcing ng PAL. Kanina muli nagprotest ang Palaya at bumuo ng human chain bilang pagtutol sa outsourcing. Saksi si June Veneracion. Pambugad sa mga pasahero sa labas ng NAIA Terminal 2 ang pagkakapit bisig o human chain ng mga miyembro ng Philippine Airlines Employees Association o PALEA. Pagpapakita raw ito ng kanilang pagkakaisa laban sa planong outsourcing ng PAL ng ilang serbisyo sa Oktubre na magre-resulta sa pagtatanggal sa trabaho ng humigit kumulang 2,600 na empleyado. Ipakita natin sa gobyerno na kaya natin i-paralyze ang PAL. Kung gayon, ihanda ang mga sarili. Ihiga kami sa runway. Kumpara sa traffic na idinulot ng protesta noong nakarang Biyernes, mas maayos ang protesta ngayon sa gilid ng kalsada na binantayan pa ng anti-riot unit ng AFP, PNP at MMDA. Pero hindi nabawasan ang paninindigan ng PALEA. Ating tutulan ang ginagawa nila na mula sa pagiging regular ay gagawin kayong kontraktual. At habang lumalapit ang termination deadline sa September 30, mas marami pa raw silang kilos protestang ilulunsad. Sa ngayon, ayon sa PALEA, napakaliit pa rin daw ng porsyento ng mga empleyado na kumakagat sa separation offer ng PAL. At higit na mas konti raw ang nag-a-apply sa mga contractual agencies na papalit sa mga isasarang dibisyon ng PAL.
Pero ang protesta tinawag lang ng PAL na isa sa mga pressure tactics ng Palaya para di matuloy ang spin-off o outsourcing sa Oktubre. Gayunman, malinaw raw na ang pagpapatupad ito ay bunga umano ng direktiba mula sa DOLE at sa Palasyo. Iginit din ng PAL na dapat galangin daw ng Palaya ang mga taong dumaraan sa kalsadang hinarang ng Union, sabay hingi ng paumanhin sa mga naaberyang pasahero. Nagpatawag din ng pulong bukas ang Labor Department kasama ang PAL at Palaya bilang bahagi ng conciliation process para maiwasan ang banta ng welga. June Veneracion ang inyong saksi. At sa showbiz saksi, mainit na sinalubong si Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsuk sa kanyang motorcade sa Metro Manila. Sa init na nga ng pagtanggap sa kanya, pakiramdam ng Shamsi, parang siya pa rin daw ang nag-uwi ng corona. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sakay ng isang bago at magarang sasakyan nang dumating si Miss Universe third runner-up Shamsi Supsuk sa Quezon City Hall bandang 1:00 ng hapon. Dinumog ng tao kaya to the rescue agad ang mga kasamang bodyguard. Mismong si Mayor Herbert Bautista nagpa-autograph sa beauty queen. Nagpapirma rin si Konsehal Alfred Vargas sa kanyang damit. Tapos, mabilis na inilabas si Shamsi ng kanyang entourage. It's a roller coaster mo. Parang roller coaster. Sa ganitong paraan inilarawan ni Shamsi ang kanyang bagong buhay matapos ang Miss U. Sa UP, inabangan si Shamsi ng mga university officials, faculty members at mga estudyante. Dito siya nagtapos ng magna cum laude sa architecture. Mula sa UP, nag-stop over ang beauty queen sa Cainta Rizal, kung saan hinirang siyang most outstanding citizen of Cainta. Hapon na nang dumating ang convoy ni Shamsi sa Makati High School na kanyang alma mater. Ginawad kay Shamsi ang pinakamataas na karangalan na maibibigay sa isang taga-Makati, ang Gawad Lakandag Khan. Kinagabihan, nagtungo ang convoy ng beauty queen sa Araneta Coliseum kung saan muli siyang nagpasalamat sa publiko. Dito, nagkaroon kami ng tsansang makausap siya. Napansin mo ba na kung itrato ka ng mga Pinoy parang ikaw ang Miss Universe? Oh, sabi ko nga po, hindi ko na kailangan ng corona. Kumbaga, the fact lang na gano'n yung pagtato nila sa akin, sobra-sobra na po yun. Dumataan din ba sa isip mo na sana dala mo yung corona? Well, siguro there's always a time na you wanted to bring more pride to the country. I've accepted it already with a open heart, with a grateful heart. Sa ngayon, excited daw si Shamsi sa mga charity work. Gayon din sa alok ni DOTC Secretary Mar Rojas na idisenyo niya ang ilang renovations na gagawin sa NAIA Terminal 1. Top-notcher din kasi sa board exam sa architecture ang beauty queen. Design an airport, hindi lahat nakakagawa niyan. Like, yan yung dream project ng karamihan ng architects. So, it's a pleasure, it's my honor po to be part of that team to design the NAIA. Kagabi, nag-courtesy call si Shamsi kay Pangulong Aquino sa NAIA Terminal 2 bago tumulak ang presidente pa Amerika. At kwento ni Shamsi, isa raw sa mga napag-usapan nila ang pelikulang Miss Congeniality na pinagbidahan ng Hollywood actress na si Sandra Bullock. He said, he watched Miss Congeniality. And I told him I watched the same movie before I came to Brazil. Nang usisain naman ng media ang kanyang love life, nakiusap si Shamsi na bigyan sila ng privacy. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Samantala, naghahanda na para sa Miss World Beauty Pageant ang napiling pambato ng Pilipinas. Kagabi, kinoronahan ang kauna-unahang Miss World Philippines na si Gwendolyn Ruey. Itinanghal namang first princess si Helen Nicolette Henson, habang second princess at Miss Kapuso World si Martha Chloe Macaulay. Third princess si Maria Paula Bianca Paz, at fourth princess naman si Jaisal Arozal. Bukod sa Miss World Philippines title, nanalo ring Best in Swimsuit si Gwendolyn. Target niya ngayong maging kauna-unahang Pilipinang itatanghal na Miss World na gaganapin sa United Kingdom sa Nobyembre.